Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ang sumainyo mga kapatid, mga magulang at ating mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating pong Bible exposition. Salamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon na tayo po ay makapagbahaging muli ng ating pananampalataya sa ating mga kababayan. At sa gabing ito ay makakasama po natin ang iba't ibang mga remote points at makakaugnay naman natin ang 7 remote points sa ating bansa, sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Ang South Korea, Malolo City, Jordan Guimaras, Camiling Tarlac, Valenzuela City at Apalit, Pampanga. At maging yung pong ating mga monitoring centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasama na rin po dyan yung ating namang mga ginagawa pong monitoring center din sa ibayong dagat sa pamamagitan ng satellite at ng internet. Salamat sa Diyos at tayo ay makakapagpasimula na rin ng atin pong mga tanungan at ganoon din po ang pagpapahayag ng kapatid na Eli ng mga katwiran at mga aral na mula sa banal na kasulatan. Pinagkakaloob na po namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Magandang gabi po sa inyo mga kababayan, sa lahat ng ating mga bisita, sa mga kapatid na kaantabay sa ganitong gawain, at sa ating mga bisita, pati doon po sa ibayong dagat. Sa bagay, nasa ibayong dagat kayo lahat, dahil nasa ibayong dagat kami. Kami po ay nasa kabila ng mundo, pero sa pamamagitan po ng teknolohiya sa ating panahon, nagkakausap-usap tayo ng live. At maaari naming makita kayo at makita ninyo kami. Katuparan ito nung sinasabi dun sa aklat ni Propeta Daniel. Pakibasa natin yung kapatid na Daniel, yung 12:4 ng Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ito po mga kababayan ay salita ng Diyos. Nagsasabi ang Diyos na mayroong panahon ng kawakasan. Kuminsan, yung aking kalooban nagdaramdam dahil pagka ang mga tao ang nagsasabi na end of the world na, natatakot yung iba. Pagka ang tao ang nagsasabi, naniniwala sila. Pag ang salita ng Diyos ang nagsasabi, hindi nila pinapansin. Pakita nga natin yun, yung familyradio.com. The Bible guarantees it. The end of the world is almost here. It begins on May 21, 2011. Yan ang paniwala po ng maraming tao ngayon. Meron pang dyaryo na nabasahan ko na sinasabi nga yan. Hindi na raw dadating yung 2012 kasi meron nagsasabi, ayon daw doon sa Mayan calendar, 2012 naman daw ng December mangyayari ang wakas. Pero lahat ng ito, mga kapatid, ay mga kasinungalingan ito. Natitiyak ko pong ito'y kasinungalingan. Tinitiyak ko sa inyo, hindi ho totoo na si Kristo'y babalik sa Mayo 21. Hindi po totoo yan. Tayo po ay nasa panahon ng kawakasan. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paroon at parito, at ang kaalaman ay lalago. Knowledge shall be increased. In the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Yan po ang ating panahon. Panahong maraming tumatakbo ng paro't parito sa dagat, sa lupa, sa ilalim ng dagat, sa langit, diyan sa himpapawid. Maraming tumatakbo ng paro't parito. Pati informasyon, takbo ng paro't parito, bilyon po
ang informasyon na nagpaparoot pa rito sa mundo ngayon, hindi lang mga sasakyan, pati mga informasyon, mga text messages, mga kung ano-ano. At ang isa pa pong sinasabi, lalago ang kaalaman sa panahon ng kawakasan. Ibig sabihin, itong ating panahon siyang tiyak na sinasabi sa Biblia kasi ngayon po'y napakalago ng kaalaman. Nakikita nyo, pati television ngayon. Ako kasi nakita ko yan Mula sa pagkabata ko, radyo ang aming pinapakinggan. Nung ako'y mga edad na 7 taon, nagkaroon na kami ng telebisyon. Tuwan-tuwa na ako noon dahil napapanood mo yung mga tao sa loob. Tinatanong ko nga sa tatay ko, may tao ba dyan sa loob? Kasi ang television noon, malalaki. Ang kakapal ng television noon. Yung aming television noon 23 inches. Sinisilip ko, may tao ba ako sa loob? Bata pa kasi ako noon Ngayon, nung tumagal-tagal, lumabas yung television na may kulay. Tuwa ako noon, may kulay na yung pinapanood ko. Dati, black and white. Aba, nung ako'y matanda numipis na ng numipis yung telebisyon. At ngayon, 3D na. Ibig sabihin parang lumalabas na dun sa screen yung tao at saka yung nakikita mo. Kaya yung katuparan nung sinasabi sa Biblia na maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman ay lalago, yan po ay nagaganap sa ating panahon. At itong panahon na ito, ang sinasabi sa Biblia ang panahon ng kawakasan. At dahil ito po'y panahon ng kawakasan, mga kababayan, wala na tayong dapat na sayanging panahon. Nasa panahon na po tayo ng kawakasan Hindi na dapat masayang ang alinmang panahon, mga kababayan. Mag-umpisa tayong maghanap ng kaligtasan. Baka kayo'y nadadaya sa inyong mga relihiyon. Hindi nagtatapat sa inyong mga mangaral. Magsuri po tayo sapagkat wala nang masyadong maraming panahon. Kung napapansin nyo yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, pag malapit na ang wakas, magkakaroon ng mga digmaan, mga lindol, mga salot, magkakagutom. Nagaganap ngayon lahat yan Yun lang lindol sunod-sunod Napakadalas na ng lindol. Yun ang katuparan ng sinabi ng Panginoong Hesus sa 24:7 ng Mateo, kapatid na Daniel. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Nakita nyo mga kababayan, sabi ng Biblia, bago dumating ang wakas, ang bansa titindig laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, magkakasalot, lilindol sa iba't ibang mga dako. Yan po'y salita ng Diyos na ayaw mong paniwalaan o gusto mong paniwalaan. Nangyayari po ngayon sa panahon natin. Wala akong alam na ganito kadalas ang lindol Ngayon lang, napakadalas. Ito po'y katuparan ng sinasabi sa Biblia na nandito na tayo ngayon sa panahon ng kawakasan. Malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Hesus. Sana ay maniwala kayo. Wala pong mawawala kung tayo ay maghanda at maniwala sa sinasabi ng Diyos. Huwag kayo maniwala sa sinasabi ng mga protestante at mga born again na sa May 21 daw. Hindi po totoo yun. Kung ako nga ay nakakatiyak na buhay pa ako kahit naman ako'y mamatay, buhay pa naman kayo, maintindihan nyo ibig sabihin sinasabi ko mga kababayan na hindi totoo na sa May 21 magwawakas na mundo. Hindi po.
malapit na ang wakas, pero natitiyak ko pong hindi sa May 21. Panluloko yan. Kasi, kaya ako natitiyak na hindi May 21, yung nasa Mateo 24:36. Pakibasa natin yon. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Kita nyo? Tungkol sa araw at oras na yon, walang makakaalam. Kahit nga anghel, hindi malalaman ng anghel yun eh. Kundi ang ama lang. Eh di ang ama lang ang makakaalam noon. Paano ngayon masasabi mong May 21 yun? Yun ang sinasabi ko, mga kababayan. Malapit na po ang wakas, pero hindi May 21 ang pagbabalik ni Kristo. Kasi walang makakaalam nun eh. Sabi ni Kristo eh. Tapos may magsasabi May 21. Pero dapat na po tayo talagang maghanda, mga kababayan. Gaya nung sinasabi ni San Pedro sa ikalawang Pedro 3:7. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Tandaan nyo na nakasulat po sa Biblia, yung araw ng paghuhukom ay paglipol sa mga taong masasama. Kaya ang payo ng apostol na si Pedro, pag nakikita na nating malapit na nga yung araw na yan, doon sa 13, ang sabi naman ay ganito, mga kapatid. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Ang sabi niya ngayon, habang naghihintay tayo, anong dapat nating gawin? Diyan pa rin sa 3, sa 11 naman. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ayon, kailangan maghanda tayo. Ang ihanda natin yung ating pagkatao. Anong anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Sabi ng kasulatan. Doon ko itutuloy natin sa 12 na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito yung kalangitan nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ayun. Kaya dapat po nakahanda na tayo ngayon, mga kababayan. Nanyayahan namin kayo na wag lang po dito kayo sa Bible exposition makinig. Yun pong indoctrination sinasabi namin, yun po yung pag-aaral ng mga kautusan at mga salita ng Diyos. Kung anong dapat nating gawin sa buhay para tayo maging dapat sa Diyos at para tayo maligtas, ano yung mga aral ni Kristo, mga doktrina na dapat nating masunod. Yan po isang kumpletong pag-aaral ng mga doktrina ni Kristo na kung inyong pagbibigyan, mga kababayan, diyan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, dumalo po kayo sa ating mass indoctrination para magkaroon kayo ng ideya bakit ba tayo ay nagpipilit na kayo'y maanyayahan, makapakinig kayo ng salita ng Diyos, gumagastos po kaming bumabayad sa telebisyon, sa radyo, sa satellite, pati sa internet, para po makarating sa inyong balita. Dahil yan po ay kailangan natin sa mga panahong ito na malapit na ang kawakasan. Mag-umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eddie, unahin natin ang South Korea, kapatid na Herman Serdenia. Come in, please. Opo, kapatid na Daniel. Narito po si Ariel Manalang, isa po siyang member ng Born Again, at narito po ang kanyang pong katanungan. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po sana yung
Kung sa, katulad sa miss ko po kasi dati, doon po nag-attend sa palit, pag tinatanong ko po kanya, pag pinagawain po namin yung, dati po kasi sinusuot niya, bawal po. Kung sa bagay, kung nasa religion yan, sabi ko, okay lang, sabi ko, wala namang problema, pabayaan kita dyan. Sabi ko para hindi na. Pero sumasama rin po akong, nasasama niya rin po akong nag-attend sa kanila, nung bago ako po papunta po dito na nakapakinig rin po ako sa salita ni kapatid ni Eli. Sabi ko isa lang naman ang ang Panginoon lang naman basta importante yung relasyon natin sa Panginoon. Wag hindi ka maliligtas sa born again ganyan, sa Katoliko, sa Iglesia. Mas importante yung relasyon mo sa Panginoon. Yun ang po sabi ko sa kanya. Yun lang po yung tatanong ko. Magandang po sa'yo. Alam mo, kapatid na Ariel, ganito, no? Ikinalulungkot ko na sa relihiyon na iba, maging sa relihiyon mo, ay hindi itinuturo kasing buo yung aral ni Kristo. Baka nagagalit ka sa asawa mo at nagagalit ka sa mga kamag-anak mo, sila pala ang tama, ikaw naman ang mali. Ganito ang ibig kong sabihin. Lahat kasi ng utos ni Kristo ipinasulat niya sa Biblia. 14:37 ng unang Korinto. Pakibasa mo kapatid na Daniel. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ang isinulat ng mga apostol, utos ng Panginoon yon. Hindi sila nagsusulat ng hindi inutos ng Diyos. Kaya lahat ng kanilang isinulat na aral, utos ng Panginoon. Yun ang dapat nating matutunan kung ano yung nakasulat. Basahin natin ang 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo'y huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayun, yung sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag magsisihigit sa bagay na nasusulat. Napakahalaga lang nakasulat kasi yung mga isinulat, kautusan ng Panginoon yun. Sabi ni Pablo, ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Kaya ang gusto ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nangasusulat. Napakahalaga ng mga utos na isinulat. Ngayon, magagalit ka sa misis mo, naiintindihan ko ikaw, kapatid, no? Kasi hindi naman kita sinisisi, kasi hindi tinuro sa inyo yung nakasulat. Ang tinuro sa inyo, haka-haka, na hindi na kailangan ng relihiyon, hindi na kailangan ng iglesia, ang kailangan ay relasyon, ang mahalaga ay relasyon. Wala sa Biblia yun eh. Ang nakasulat, yung aral ng Diyos na dapat nating sundin. At walang sinasabi sa Biblia na hindi na kailangan ng iglesia. May iglesia nga sa Biblia eh. Kaya nga sinulat yung iglesia, meron nun eh. Dapat nga nating tanggapin yung iglesyang nasa Biblia. At dun sa iglesia, may aral na ipinapatupad ang Diyos. Isa sa ipinapatupad na aral, yung nasa unang Timoteo 2:9. Pakibasa, Sis Lu. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ayan, pagka babae ka na Kristiyana na sumusunod kay Kristo at sumusunod sa inutos ni Kristo, susundin mo yung nakasulat. Kasi sabi ni Pablo, ang isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Tapos sabi niya, matuto kayo sa amin, wag hihigit sa nakasulat. Dapat nakasulat ang matutunan. Ano yung natutunan ng misis mo? Nasa Biblia, ang babae gagayak ng mahinhin damit.
Hindi pwede yung babae magbuborles o kaya ilalabas yung suso, lalabas yung pusod. Kung talagang Kristiyano, may disiplina sa pananamit, mahinhin, hindi nakakatawag ng pansin sa lalaki o sa opposite sex. Mahala yun. Sabi kasi ni Kristo, pag tumingin ka sa babae, taglay mo sa puso ang masamang hangad, magkakasala ka ng pangangalon niya. Basahin natin ang 5:28 ng Mateo, kapatid na Daniel. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Si Kristo may sabi niyan, hindi kami, na ang babae, pagka tinignan mo na meron kang masamang hangad, magkakasala ka ng pangangalon niya. Kaya merong mga tao ngayon, hindi na nagtitigil sa kasalanan dahil lagi na lang nakakapangalon niya sa puso nila dahil sa nakikita sa mga babae, mga labasan dede, kalabasang kalahati ng bundok ng arayat, nakalabasang mga hita. Kung lalaki kaya nang mapapagkita mo, oras-oras magkakaroon ka ng nasa. Ang sabi ni San Pedro sa 2:14 ng ikalawang Pedro, Sis Luz, Na may mga matang puspos ng pangangalon niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala. Hindi naglilikat sa pagkakasala dahil yung mga mata, puspos ng pangangalon niya, sabi sa Kapampangan, atin lang mata amit muking pamipaliwas, ay malyaring tuknang ing pamipaliwas, ay malyaring tuknang ing pamikasala, sisilula karing kaladwang matibe, makimetong lang pusong misane king pamanang kamin, anak noning pamanyumpa. Bakit nagkakaganyan? Meron mga tao na ang mga matay, puspos na ng pangangalo niya, mitmuking pamipaliwas. Bakit? Kasi ang napagkikita sa mga babae, talaga namang maghahangad ka. Nakakapagnasa ka. Pagka ang babae, labas na lahat ng dapat ilabas, meron maglalabas, magdadamit, topless, walang ibabaw, walang manggas, sleeveless, walang basta't naka-expose na halos, tapos labas ang mga hita, tapos labas ang pusod, tapos labas yung dibdib. Kaya pag nasa sakyan ka, lalo na kung nakatayo ka, nakakapamboso ka dun sa, nakikita mo na yung dede pag nakikita na yung mga ganung parte, nagkakaroon na ng masamang intensyon ng lalaki, nagkakasala ka. Siguro kaya ang misis mo nagbago sa pananamit, natutunan niya yung aral na nakasulat. Huwag mo naman siyang sisihin, kapatid. Dahil yung aral na nakasulat kung magsasabi kang Kristiyano ka, dapat huwag mong ikagalit yung susundin yung aral na nakasulat. Huwag tayong magalit pag ang sinusunod yung nakasulat. Halimbawa, humahaba yung buhok ng asawa mo, ayaw siyang magpagupit. Bakit? Kasi may nakasulat Nasa 11:14 ng unang Korinto. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Nakita mo, nasa salita ng Diyos yan. Nasa salita yan ng Diyos, kapatid. Kaya siguro yung misis mo, mahaba ang buhok, napapansin mo. Kasi sabi ng kasulatan, nakasulat yan, di naman namin inimbento yan Ano nakasulat dyan? Hindi baga ang katalagahan ng nagtuturo sa inyo na pagka ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya? Wari nga naning Kapampangan. Wari yung kaugalian. Muna man niya yung tuturo kayo. Nung ing lalaki makabaya buwak, meto nga kaya lang puri kaya, dapot nung ing babae makabaya buwak, meto nga kaligayan kaya, ulingin buwak na miyabiye kaya panakap. Nga naning amano na ning Diyos, ang babae kung mahaba ang buhok, isang kapurihan niya sa Diyos, sapagkat ang buhok ibinigay sa kanya na pinakalambong. Ayan. Kaya pagka ang babae mahaba ang buhok,
para siyang nakalambong na, lalo na pag nananalangin siya sa Diyos, kailangan talaga may lambong ang babae. Bawal naman sa lalaki yung magpahaba ang buhok. Bawal sa amin yung ganun. Pero yung babae, kapurihan niya yung mahaba ang kanyang buhok, sabi ng Biblia. Yun ba, masama ba yun na maniwala tayo dun sa nakasulat? Sasabihin natin, pare-pareho lang naman. Hindi pare-pareho. May mga relihiyon manluloko, di tinuturo yung nasa Biblia. Kaya tuloy, pag nagturo ka ng totoo, nagagalit sa'yo yung hindi natuto ng totoo. Yan ang nangyayari. Kaya ang masasabi ko, kapatid na Ariel, unawain mo yung misis mo. Dito, tinuturuan namin ng babae, huwag i-display ang katawan para pag nasaan ng iba-ibang lalaki. Makakatiyak ka, wala kang kasosyo sa misis mo. Ako naman siguro, kung ako rin ang may asawa ba't naman ako papayag yung misis ko, yung daddy niya, ipakita niya kahit kangino. Kahit sino na lang makakita ng puso niya, yung hita niya. O kaya makakita na ng buong pagkatao niya. Merong ganyang babae. Halos buong pagkatao dinisplay na sa lahat ng lalaki. Kaya tuloy siya, ini-imagine siya, inaano siya, pinananaginipan ng mga lalaki. Kaya tuloy may mga lalaki nagwe-wet dream, sa napapagkita ngayon sa mga babae. Kaya ang masasabi ko sa iyo, kapatid, unawain mo, misis mo. Gusto niya lang sigurong makasunod sa utos ng Diyos. Kaya hindi na siya nagdadamit nung dati niyang damit. At kaya humahaba yung buhok niya. Nakasulat kasi yun sa lahat ng Biblia na mayroong aral ang Diyos. At yan, itinuturo yan sa iglesyang nakasulat sa Biblia. Sa Biblia kasi may iglesia. Ang tawag doon, iglesia ng Diyos. Basahin natin ang 2 Korinto, kapatid na Daniel, sa 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Sa Biblia may iglesia, kapatid, iglesia ng Diyos. Yung iglesia, nandun yung mga apostol doon nagtuturo. Pag ayaw mo ng iglesia, tapos sasabihin mo, sabi ni San Pablo, paano ka nagkaroon ng karapatan na maniwala kay Pablo, ayaw mo sa iglesia? Si Pablo nga nagsabi ng iglesia. Sabi niya, Pablo ay apostol ng Kristo Jesus, king pamamilatan na ning kaburyanan ning Diyos, at Timoteo at kay katang kapatad, king iglesia na ning Diyos ay atyu Korinto. Tamo? Kahit na basahin mo sa Ingles, kahit basahin mo sa Kastila, kahit basahin mo sa lahat ng Biblia, merong iglesia, itinayo ng unang siglo, ipinangaral ni Kristo at ng mga apostol. Doon tayo dapat sumampalataya sa iglesia. Para sasabihin ng sino man, hindi na kailangan ng iglesia. Ang kailangan daw relasyon. Paano kang magkakarelasyon sa Diyos kung ayaw mong tanggapin yung kanyang itinuturo? Ang wastong pakikipagrelasyon sa Diyos ay ang pagtanggap sa kanyang lahat na sinasabi. Ano ba relasyon natin? May relasyon ka sa asawa. Relasyong mag-asawa. May relasyon ka sa tatay mo. Relasyon ng ng magulang at anak. May relasyon ka sa iyong boss. Relasyon yun ng isang boss at saka ng empleyado. Maraming relasyon. Paano tayo makikipagrelasyon sa Diyos? Ang relasyon natin sa Diyos, tayo'y kanyang mga anak. Siya ang ating ama. Nasaan tayo? Nasa sambahayan tayo ng Diyos. Pag nasa sambahayan tayo ng Diyos, dapat ang Diyos ang nasusunod sa atin, kapatid. Dapat Diyos ang nasusunod. Ang Diyos kaya nasusunod kung tayo sumusunod sa Kanya bilang Siya ang ating Ama. Tayo naman ay Kanyang anak. Ganun ang relasyon natin sa Diyos anak at magulang. Ang magulang, sinusunod ng anak. Yung sinasabi ng magulang, susundin ng anak. Saan nagaganap yun? Basahin natin yung unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayon, maliwanag doon, meron palang bahay ng Diyos sa Biblia.
Ang bahay ng Diyos, siyang iglesia ng Diyos na buhay. Yung palang iglesia, bahay pala ng Diyos yun. Ang amang Diyos ang may-ari ng bahay. Tayo kanyang mga anak. So ang relasyon, magaganap sa loob ng bahay. May bahay ang Diyos eh. Yung iglesia, bahay yun eh. Kumbaga sa bahay na literal, meron tayong tatay sa loob ng bahay. Ang relasyon natin sa tatay bilang mga anak, susunod tayo sa tatay, igagalang natin ang tatay. Sa iglesia, yung bahay ng Diyos, iglesia yun. Yun ang spiritual na bahay ng Diyos. Kung gusto nating makipagrelasyon sa Diyos, ang relasyon natin sa bahay ng Diyos, siya ang ating ama, tayo naman ang kanyang mga anak. Anong gagawin natin sa relasyon? Susunod tayo sa tatay. Yun ang relasyon ng magulang at anak eh. Susunod tayo sa ating ama. Kaya nga ang sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka. O di tayo lumalagay na parang anak nung ama. Anong gagawin natin? Susunod tayo sa ama. Kung ano sinasabi nung ama, susundin natin. Yun ang tamang pakikipagrelasyon. Sasabihin mo, ang mahalaga po ay relasyon. Wala ka naman sa bahay ng ama eh. Paano ka makikipagrelasyon? Pwede bang ma-establish ang relasyon kung wala ka dun sa jurisdiction? Paano yun lang mag-asawa eh. Kaya meron silang relasyon, meron silang common understanding, nakatira sila sa isang bahay, nagsasama sila sa ilalim ng isang bubong. Ayun. Mahalaga yung domain, miski sa batas ng Pilipinas. Ang domain, yung isang tahanan. Yun ang ng family code, yung mag-asawa nasa isang tahanan, magkasama sa isang tahanan. At doon sa isang tahanan na yon, nagaganap yung relasyon ng mag-asawa. Hindi pwedeng na yung asawa mo, ayon sa family code, bubugbugin mo. O kaya yung mga anak mo, aapihin mo. Yung mabuting relasyon nagaganap sa isang mabuting pagsasama. At pagka nagsasama-sama, mayroong isang common dwelling place. Mayroong isang lugar na pinagsasamahan sila. Ngayon, ganun din sa iglesia. Gusto nating magkarelasyon sa Diyos, dapat nandun tayo sa bahay ng Diyos. Ang tawag sa Biblia, household of God, which is the church of God, na siyang iglesia ng Diyos. At doon sa Kapampangan naman, ang nakasulat doon, katubale tayo ng Diyos. Katubale. At timbale ning kasalpantayanan, says Jes ning Galacia. Basahin natin sa Kapampangan. Inyapin, agpangking kikatamong mayap panahon, daptan taming mayap ka rin sa blantaw, at lalo na karit ang katubalinan ning kasalpantayanan. Si ating baleing kasalpantayanan, dapat tang mayap ka rin sa blantaw, pero lalo na nga nakaritang katubalinan ning kasalpantayanan. So ating balening kasalpantayanan, pinyaying iglesia. Ang iglesia, yan ang tinatawag sa Bibliang balening Diyos. 3:15 ning mumunan Timoteo. Dapat nung ako maglubat kong makabang panahon, bang abalo mo nung nanon dapat dang panugalyan ding tao, king balening Diyos, ay tiing iglesia na ning Diyos sa mabiye, ingasyas at katatalakaran ning katutuan. Yung balening Diyos, yung iglesia na ning Diyos sa mabiye. So yung iglesia, yan yung bale. Nung atita kem bale, katubale na katamo ning Diyos, katubale na katamo ning kapatad, king kasalpantayanan. At doon nagaganap yung relasyon ng magkakapatid, magmamagulang, king bale na ning Diyos. Ing bale yapin niya yung iglesia. So, maulaga yung iglesia. Sabihan na waring Kristo, babon na ni timbato, talakad kayong iglesia ako. Kabunyaman na lakad importante. Kailangan. Sabihan na rin pastor nimbo na ganyan na kailangan ng iglesia, yung kailangan relasyon. Makanahan mo sabihan nita Kristo may nalakad kayong iglesia. Bala mo timpaling may Kristo, sinabi mo, na kailangan, si Kristo may nalakad niya. Potang kay, migpakasakit ya, huli na ng iglesia, binyen na yung kayang sarili, saka mo sabihan ngayon kailangan ng iglesia. Kamulangan nita. Basan tane mo yung 5:26 na ning Epeso. Banggawan ng banal, kay ba't neng nilinis king pamanuas king danom kagum ning amano.
bang ayarap ning iglesia king kayang sarili, amet nga iglesyang maligaya. Alang musing o kulutun o aliwa mang bagya katulad na nung bayang maging banal at talayang musing. 5:28, makanyan mo naman ding asawang lalaki. Dapat dong luguran ding tunerang asawa. Antimong tunerang katawan. Ing lalaking malugod king asawa na kaluguran na ing sarili na. Makanyan mo naman ni Kristo nga nakitang 20 asawang lalaki, luguran nyo din kay kong asawa nung makananong ni Kristo, liguran na yung iglesia at dinao na yung kayang sarili king uli na. Nga nakitang 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili sa kanya. Tinan mo, di mahal pala ni Kristo yung iglesia, kaya nga siya, ibinigay niya yung kanyang sarili dahil sa iglesia. Para tubusin yung iglesia. Basahin natin ang 20:28 ng Gawa sa Tagalog. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Di napakahalaga kay Kristo ng iglesia. Bakit? Siya nagtatag niyan sa lupa. Hindi naman ang tinatag niya fellowship, hindi naman tinatag niya ministry, hindi naman ang tinatag niya born again, di yun Ang tinatag niya iglesia. Doon tayo magsasama-sama. Tapos sasabihin natin, di mahalaga iglesia para mo sinasampal si Kristo. Ibinigay nga niya yung sarili niya sa iglesia, nagpakasakit siya. Tinubos niya ng kanyang sariling dugo ang iglesia. Tapos meron ngayong mga ngaral magsasabi, hindi na kailangan niya iglesia. Ang mahalaga relasyon, kalukuhan yun. Paano ka magkakarelasyon kung wala ka sa iglesia? Yun ang bahay ng Diyos, yung iglesia. Doon nagaganap yung relasyon ng ama at ng magulang at ng anak. Nasa Biblia yun, kapatid. Kaya kung ito sinasabi dahil nasa Biblia, kita mo naman, binabasa ko, hindi naman ako nagkukwento Binabasa ko sa'yo bawat sinasabi ko. Kaya sana maunawaan mo yung misis mo, yung mga kamag-anak mo na tagagwagwa ng maanib sila sa iglesia, pati pananamit nila may disiplina. Pati ang kanilang pakikisama, pati ang kanilang pagkain, may disiplina. Kasi nasa Biblia yon. Utos kasi yun kapatid, na huwag kang basta kain ng kain kahit na sino magpakain. Utos ng Diyos, salita ng Diyos yun Basahin natin yung Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 6, Luz. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Ninasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Kita mo, hindi basta kakain ka pagkalingkod ka ng Diyos, bawal ng Diyos yun gana-gana, mariyari mong laklakan, pwede tutukita mo kayong aral na ning Diyos. May kakananin tinapi na nitang ating marawa, kamatanga na ning kasulatan, ni pagnasan man ning kayang malabo nga dulang. Uling nung makanano yung isipa na kingkilub na, makanya niya. Mangangka at minungka nga na keka. Dapoting puso na, makayagom keka. So, ating kaming tutuparan, king iglesia ang utos, balang pamangan, lalaklakan mi. Balang papakan, kakanan mi, papakana. Nga naning kasulatan. Mimingat kami mo. Naman burin sabihan, nakimamangan, mamang, kami pa siya asigurado mi, kingin papapakanda kay kami, mayap yang pamangan, makasangayon niya king kaburyanan ning Ginoo. Pero ba, papakanan mo kung pena ko, di kami mo akakana ko, kapatid, ko apanganita. O kaya, papakanan mo kung may daon ka ring idolos. Dinaon de ka ring idolos. Penga dira ketang idolos da. Bawal na po ng Biblia ite siguro niya mumimimwala rin tao kay kami, reaintindihan. Pero, inggagawan mitang makasulat. Alaking inimbento, alaking pemulot king lele-lele. Basta makasulat ya kareng hanggang Biblia. Kay mamangan kareng mi down, kareng idolos. Nga nakitang dapat,
At yung king ebanghelyo yan eh. King dapat, 15:19, nga na ka rin, king uli na niti, inka na akong kayatulan niya iti, king etala lilingas nga sandetang karing hentile, sa mibali kalub king Diyos. Nung ebag ko sulatanan tala, king panginlaganda, ing ikayawara karing idolos, ampon pamakipangalugod, ampon itang nanumang bagay bibiktian, at king daya. O yan, sasabihan na kasi ng kasulatan yan eh. O, manginlag kayo king mi down karing idolos, kampong king pamakipangalugod, ampong karetang bibiktian, ampong king daya. Makasulat siya kayong Biblia ite. You see, pagka magagalit ka doon sa nakasulat, hindi ka Kristiyano. Pagka Kristiyano ka, hindi ka magagalit sa nakasulat. Ginagalang lang namin ang salita ng Diyos, kapatid. Siguro ganun ang nangyari sa misis mo. Napakinggan niya kasi yung salita ng Diyos na hindi binabasa sa inyo ng ibang mga pastor. Kaya siguro hindi na siya nagsusuot ng damit na mahalay, na nakalabas ang dede, nakalabas ang hita. Meron kasi mga babae, ang tawag sa Bulacan, pampararap eh. Ano ba ako ibig sabihin ng pampararap? Para ikang karinderyang bukas, kahit sino, pwedeng pumasok at kumain. Meron ganun kasing babae na libre ang kanyang katawan, kahit sino pwedeng manood, kahit sino pwedeng pagsawaan siya ng katitingin. Ayun. Pero siguro yung misis mo nung matutunan ng aral dito sa amin, na iba ang paraan ng kanyang pagbibihis, na iba ang pananaw niya sa buhay, hindi na siya masyadong makasanlibutan. Yan ang aral ng Diyos. Nasa Biblia yan, kapatid. At natutuwa kami na nakadalaw ka sa aming lugar dyan sa Korea. At makapakinggan mo naman yung aming side para hindi kayo nagagalit sa amin. Yun lang ang aming side. We obey what is written. We respect what is written. And we always observe what is written. Because it is the teaching of the Lord Jesus Christ. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you even unto the end of the world. That is what the Lord Jesus Christ said. Teaching them to observe all things. Ituruyo karela to parandoreng hanggang bagay ay inutos ko kay kayo. Ato ini atyu ko kay kayo kapilan man ang gaman king kapupusan na ning panahon. Nga nakitang 28:20 ning Mateo. Ituruyo karela to parande ding hanggang bagay ay inutos ko kay kayo. Nga na ning ginutay so Kristo. So, tuturo miya mo yung utos. Sana ayo kay pagkamalian, tuturo miya yung utos. Aera tuturo ding aliwang pastor. Yapin niya iteng pakibat ko keng kutang mo kapatid Ariel. Salamat king Diyos keng pamagdalo mo. Sana sopa na kaning Diyos sa intindihan mo yung buriming sabyan. Maya payaldo ka. Okay po. Yan. Salamat po, South Korea. Takurong City naman tayo, kapatid na Dino Hilario. Takurong, come in, please. Opo, kapatid na Daniel, ang magtatanong po rito ay isang pastora ng Alliance, si Mrs. Lucena Carino. Ang aking tanong ay base sa John 4:24. Ang sabi niya doon, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang tanong ko, sino ba sila? Yung mag-worship ng sa Panginoon ng espiritu at katotohanan. Paano mag-worship? Magandang gabi po kay Mrs. Lucena Carino. Salamat po sa inyong pagtanggap sa amin. In behalf of the members of the Church of God International, we thank you and we acknowledge your goodwill accepting our brothers and sisters to hold a Bible exposition in your place.
Your question is, who are those that will worship God in spirit and in truth? According to the Lord Jesus Christ, it is a general declaration of the Lord Jesus Christ. When he was talking to a woman, particularly a Samaritan, there was an exchange of belief between Jesus Christ and the Samaritan woman whom the Lord Jesus Christ met in the well of Jacob. And the woman said, "Our fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship." There was a belief of that Samaritan woman telling our Lord Jesus Christ. The woman said, "Our fathers worshipped in this mountain, and ye say," he is talking about the belief of the Jews, because the Lord Jesus Christ is a Jew. "And ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship." Jesus said unto her, "Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father." The Lord Jesus Christ said to that woman, "Believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship, ye know not what." We know what we worship, the Lord Jesus Christ said, "For salvation is of the Jews." You see, he's telling something to the woman which may not be very easy for the woman to accept. Ye worship, you Samaritans worship what you do not know. But the Lord Jesus Christ said, "We know what we worship, because salvation comes from the Jews." Jesus Christ is a Jew, and what he is talking about is the truth. Salvation originates from the Jews. Now, but the Lord Jesus Christ said, "The hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth." The question is, who are these worshipers the Lord Jesus Christ is talking about? You can be included in those people. I can be included in those people. Anybody of us now must be included in that group of people worshiping God in spirit and in truth, because the Lord Jesus Christ said, "The hour cometh, and now is." And now is. That was said 2,000 years ago. So it had been declared by the Lord Jesus Christ 2,000 years ago that we do not worship anymore in Jerusalem, or we do not regard anymore Jerusalem as the only place for worshiping the Father, nor in the mountain where the Holy Mount, they call it the Holy Mountain. So they also call Jerusalem Holy Land, Holy Mountain, etc., etc. There is no such thing now as Holy Mountain and Holy Land. Why? Because it was declared by the Lord Jesus Christ, you will not worship anymore the Father in this mountain nor in Jerusalem. Because the hour cometh, he said, and now is. When is that now? The very moment the Lord Jesus Christ uttered such declaration. And now is. And what is that? When the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. The Father, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. So, who are those people who must worship the Father in spirit and in truth? The true worshipers.
And who are the true worshipers? Anybody can be a true worshiper. Anybody can be a true worshiper. As long as we follow the instructions of the Lord Jesus Christ, we can be true worshipers. Who are those people who are being mentioned by the Lord Jesus Christ as the true worshipers that will worship the Father in spirit and in truth? Those that were taught the true worship, those that have accepted the true teachings of the Lord Jesus Christ, as the Samaritan woman who have spoken with him. You see, this is an open privilege or an open right. Anybody, even in our times, we can find true worshipers. Let us read in the book of Acts chapter 2 verses 38 and 39, Brother Daniel. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. The promise is not only to the Israelites. The Apostle Peter emphasized this, and he said, For the promise is unto you, and to your children, and to those that are afar off. We are very far from the start or the beginning of true Christianity. It started way back 2,000 years ago in Jerusalem. We are far in place, we are far in time. But the Bible does not close the door for us Gentiles to belong to those who shall receive the promise. The Apostle Peter said, The promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. As long as we are called by God, we have the right to worship God. And to worship God is to worship Him in spirit and in truth. How do we do that? How is that worship defined by the Bible? True worshipers worship God in spirit and in truth. They do not worship idols, images. They do not have those that other religions are doing, like the Hindus. They have their cows, they have their elephants in worship. Some of them worship rats, animals, etc., etc. But true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Why is it that teaching is emphasized by the Scriptures? Let us read the book of Romans 1, 21, 23, and 25, Brother Daniel. Because that, when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things, who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. You see, there are other people who worship, according to them, they worship God, but they do not worship Him in spirit and in truth. They worship Him the way they want to worship Him. What do? They change the glory of the incorruptible God to the image made like to corruptible man, birds, four-footed beasts, and creeping things, according to Paul. They change the truth of God into a lie, and worship and serve creature more than the Creator. We cannot say that this is worship which is in spirit and in truth. This is worship in the flesh and in lies. It is the exact opposite of the way the Lord Jesus Christ is telling the Samaritan woman that the true worshipers must worship God in spirit and in truth. In spirit, because there is no image whatsoever that we have to use or to worship. Like the Catholic Church also. They worship their God
through images. They bow down to images, idols of stones and woods and etc. The Bible tells us that we must worship God in Spirit. So there must be no material thing concerned in worshiping God. Spirit does not have any material component. A spirit does not have flesh or blood. There are people in India that worship a man in flesh and in blood. And the man that they are worshiping very recently died about 2 or 3 days ago. There are those that worship God. Their perception of worship is they involve things that are material. They have images, they have candles, they have rosaries, they have everything material. There are so many ceremonies of worship. They have changed the truth of God into a lie. They have changed the image of the incorruptible God into images like corruptible man and birds, four-footed beasts and creeping things. They have worshipped the creatures more than the Creator, according to Paul. So that those worship are not worship that is correct in the sight of God. According to the Bible, we must worship Him in Spirit, meaning there is no image whatsoever, there is no material thing concerned, and in truth. Why in truth? Our worship must conform to the truth that is in the Bible. And what is that truth? 17:17 of the book of John says, "Sanctify them through thy truth. Thy word is truth." So it is the word of God that must discipline our worship to Him. We must worship Him in His Spirit, meaning there is no material thing whatsoever concerned in our worship. And in truth, meaning we are worshiping Him in accordance to His truth or in accordance to His words and teachings. Because the truth is the Word of God. The Lord Jesus Christ said, "Sanctify them through thy truth." Thy word is truth. So a worship that is based on the Word of God, where there is no material thing that is being worshipped. That is the worship in spirit and in truth. And who will do that kind of worship? Those that have accepted the teachings of the Lord Jesus Christ. Anybody. From Israel up to those that are afar off, even to our country, even in the farthest limits of the earth. If we accept the teachings of the Lord Jesus Christ, we will be included among those people who worship God in Spirit and in truth. I believe we are one of those people, because we do not worship idols. We do not have candles. We do not have anything that we bow down to. We just bow down and worship the holy name of the Lord. As the Lord Jesus Christ said, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come." We worship God in His name, in His power, without the aid of any material thing. As the Apostle Paul said in the book of Acts chapter 17, verse 29, Brother Daniel. Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. The Apostle Paul said to the Athenians, if we are the offsprings of God, we ought not to think, even to think we are not free. We should not think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. So we must not bow down our heads to those material things of worship, because we must worship God in Spirit and in truth. And how do we do that? Let us read in the book of Romans chapter 12, verse 1. Romans, the Revised Standard Version. I appeal to you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. I invite you, Mrs. Carino, to take a closer look at this verse of the Revised Standard Version of the Scriptures. The Apostle Paul said,
I appeal to you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. The Bible tells us of something like spiritual worship. Why? Because there are idol worshippers. In this world, there are those who worship flesh and blood. There are those who worship stones. They bow down before idols of stone, wood, and precious metals like gold and silver. And there are statues of Buddhas made of copper. There are idols that are made by humanity to worship and to venerate. Those are idol worshipings. Those are worship which are not acceptable to God. But the Apostle Paul is teaching us a vital truth of the Scriptures. Our spiritual worship is to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual worship. So it is through our body, how we manage our body, that we are able to worship God in spirit. It is our spiritual worship to God if we present our bodies as a sacrifice to God. And how is that done? Let us read in the book of Romans chapter 6 verse 13, Brother Daniel. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. You see, we have to yield our members, the parts of our body, the whole of our being. We must not yield our members as instruments of unrighteousness unto sin. There are those people who present their bodies as instruments of unrighteousness. They are being used by the devil to be instruments of unrighteousness. Like those guns for hire. They use their bodies because in payment of a certain amount, they will kill a person whom they do not know. They are hired killers. There are prostitutes who use their bodies, who sell their bodies to sell a little amount of pleasure to those pleasure seekers. There are those who are couriers of drugs. They use their body as instruments of sin and unrighteousness. But the Apostle Paul is telling us, Christians, yield your bodies unto God. Yield yourselves unto God and the parts and members of your bodies as instruments of righteousness unto God. We must offer our bodies to God so that God can use our being, our bodies, as instruments of righteousness. That is our spiritual service. To present our bodies as living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your spiritual worship, according to Paul. How do I do that? If I use my body as an instrument of God's righteousness, for example, if I extend my hand to a poor person that needs help, if I use my eyes or my tongue, my mouth to speak God's word so that people may be enlightened, I am using my body, I am offering my body as an instrument of God's righteousness. For example, in the streets, you led somebody who is blind to cross the street. You offered your body in service to other people, doing God's righteousness. That is what the Bible calls as spiritual worship. Using our body as instrument of God's righteousness unto other people is the kind of worship that God needs. Offer ourselves for God's righteousness.
Lend your hands to other. Help the needy. Help the poor. Speak for the poor. Work for the poor. Work for the needy. Work for the salvation of souls. Speak for the salvation of souls. Move your feet and your hands for the salvation of souls, that people may know the real God of the Bible. That is a spiritual worship according to the Bible. And anybody of us can do that, because God is not a respecter of person. Even if you are a woman, even if you are a man, even if you are poor, even if you are not educated, even if you are illiterate, then you can serve God and worship God in spirit and in truth by yielding our bodies, offering our bodies as an instrument of God's righteousness. That is what the Bible says, and I hope that satisfies your question, Mrs. Carino. Okay po. Thank you, sir. Naliwanagan na ako tungkol sa worship. Salamat po, Mrs. Carino. Sana pagpalain kayo ng Panginoon. Pero sa susunod po, Mrs., huwag niyo po akong tatawaging sir. Bawal po ni Kristo kasi yung pong sir, ang kahulugan nun sa English, the old English word that is being used, the word sir comes from sire, or sir, meaning Lord, meaning Father, originator, a Lord. That is the meaning of the word sir. I advise my brothers and sisters and friends not to call me sir. Just call me Brother Eli. The word sir does not fit my person. It fits the person of the Lord Jesus Christ, not mine. Thank you very much. Thank you so much po. Yan. Salamat po ulit sa ating mga panauhin dyan po sa Tacurong City.